Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Purihin at pasalamatan natin ating Diyos sa buhay at lakas na mayroon tayo ngayong umaga. Narito po tayong muli sa ating morning devotion, ang Raw Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our souls. Pasimulan natin ang araw sa pamagitan ng isang pagbubulay nang makalakad tayo sa isang mapayapang pamumuhay. Ang ating pong paksa na pag-uusapan ngayon, ang pagbubulayan, ay may pamagat na Be Strong in the Faith. Makikita po natin ang batayang talata sa 2 Timoteo, pangkat 2, talatang 1. Ang ganito po ang sinasabi, kaya nga anak ko, magpakatatag ka sa tulong ni Kristo Jesus. Salamat sa Panginoon sa ating pagkabasa at pagkarinig ng kanyang banal na salita. Kung mayroon pong isang bagay na napakadali at napakasarap na i-share sa ating kapwa, ay yung trending ngayon na marites, yung pag-usapan natin ang buhay ng may buhay. Hindi na po pinag-aaralan o pinag-iisipan man lang. At with much feelings pa and full action ang paglalahad. Pero bilang mga Kristiyano o mananampalataya, hindi ito ang dapat na i-share ng bawat isa sa atin, sa ating kapwa. Tulad ng sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad sa Mateo
pangkat 28, talatang 19 hanggang 20 na sinabi ni Jesus, "Humayo nga kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo ang ebanghelyo sa lahat ng nilalang. Bautismahan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan niyo silang gawin ang lahat ng iniuutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyo hanggang sa katapusan ng salibutan." So, hindi lang po ito isang utos, kundi isang atas na sa bawat mananampalataya o bawat tumanggap sa ating Panginoong Hesus ay kinakailangan din po nating i-share naman po ito sa iba. Sabi po rito, mas madaling mag-share ng material blessings kesa spiritual blessings. Kasi nga kung mag-share ka ng pera, babawasan mo lang yung hawak mong pera at yun na yun. Kung mga gamit naman o kay pagkain, ang kailangan, kung meron tayo, madali nating i-share yun. Kasi, dahil meron nga tayo, pero, yung spiritual blessings, buhay na natin yun, kaya mas mahirap kung ilahad o i-share. Bakit nga ba mahirap mag-share ng ating pananampalataya? Samantalang dito sa Pilipinas, mapalad tayo dahil malaya tayong makapagpahayag o makapag-share ng ating pananampalataya. Walang nagbabawal na gobyerno o iglesia kaya. Di tulad ng mga close countries tulad ng sa Arab, communist at iba pa na ang mga Kristiyano ay patago kung sila ay mag-spread ng gospel o pag naghahayag ng salita ng Diyos. Dito, walang buwis buhay pag nag-share ng gospel. Kahit saan, kahit kailan, pwede tayong mag-share ng gospel sa ating mga kamag-anak, kapitbahay o kasama sa hanap buhay. Bagaman walang panganib ng kamatayan, hindi pa rin madali ang mag-share ng gospel o pananampalataya sa iba. Marahil yung iba sabi nahihiya or wala silang gaanong kaalaman na makapagsalita. O iba naman, baka raw ma-branded sila at iwasan sila ng kanilang mga kasamahan. Medyo mahirap talaga. Pero kailangan natin dito ang mamumuhunan ng panahon, tiyaga, kakayahan, tinatangkilik, at tapang. Tayo'y mga ordinaryong tao lang, ngunit dahil sa biyaya ni Kristo, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ay sumasa atin yung extra. Kaya tayo'y naging extraordinary. Wika nga ni Yahweh sa Sekaraya, pangkat 4, talatang 6, ikalawang bahagi, sabi, "It's not by might, nor by power, but my spirit, says the Lord." Sa ating pinagbubulayang talata ngayon, pinapayuhan ni Pablo si Timoteo na magpakatatag. Sa ibang salin ay magpakalakas. At sa Epeso, pangkat 6, talatang 10 naman ay sinabing magpakatibay. Hindi sa kanyang sarili, kundi sa biyaya ni Kristo Jesus. Lahat ng mga kaloob sa atin ng Diyos ay kasama sa kanyang mga biyaya. Ang Espiritu Santo, ang kaligtasan, ang kahabagan, kalakasan, mga iba't ibang uri ng tulong, lahat ng mga ito ay mula sa biyaya ng ating Diyos. At ang biyaya ng Diyos ay ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ang pinaguhugutan ng lakas ay ang biyaya ni Kristo. Ang sharing of faith ay hindi patalinuhan o pagalingan kaya sa pagsasalita. Hindi rin paramihan ng diploma o pataasan ng pinag-aralan o posisyon sa lipunan. Ang mga alagad ng Panginoong Hesus ay ordinaryong tao lamang, ngunit ginawang mga extraordinary ng Diyos dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Ang pananampalatayang Kristiyano ay nakarating sa ating panahon dahil sa mga naunang mga alagad na buong tapang na nagbahagi ng kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng salita at gawa. Maaatim ba nating tumigil ang Kristyanismo sa ating panahon ngayon
dahil lang sa kawalan natin ng tapang at katalagahang share ang gospel. Bago po ako magtapos, may naalala po akong isang pangyayari sa buhay ministeryo ng ating Panginoong Hesus. Isang araw po nakasama niya yung kanyang mga alagad sa tabing lawa ng Galilea. Sa malapit sa may sementeryo doon, ay may sumalubong sa kanila na isang lalaking sinasapian ng napakaraming masasamang espiritu. Nagmamadaling lumapit kay Jesus ang lalaking ito dahil nga bago pa mangyari ay kinausap na ng Panginoong Jesus ang mga demonyo sa loob niya na umalis na sa lalaking ito. Kaya't nakiusap yung mga demonyo na sa halip na sila ay kung sila ay paalisin, papuntahin na lang sila doon sa loob ng mga baboy na naroroon lamang sa malapit doon. Pinayagan naman ng Panginoong Jesus ang mga demonyo, kaya nung ito ay lumabas, ay dinaluhong nila ang mga baboy, pumasok sila sa mga baboy at ang mga baboy ay tuloy-tuloy na nahulog doon sa lawa at nalunod silang lahat. Samantala, yun naman lalaking sinapian ng masamang espiritu ay lumaya na sa gapos ng kadiliman. Naandun na siya sa tamang katinuan at nakiusap naman siya sa Panginoong Hesus na payagan siyang sumama na dito sa kanila. Pero hindi siya pinayagan ng Panginoong Hesus. At ang sabi sa kanya, umuwi ka sa bahay ninyo at sabihin mo sa iyong mga kamag-anak kung paano ka iniligtas ng Panginoon at kung gaano siya nahabag sa iyo. Pagkatapos po noon ay hindi na natin nakita yung taong iyon. Pero may malaking impact po na nangyari dahil sa ginawa ng taong iyon. Dahil sa kanyang pagsishare sa kanyang mga kababayan, siya ang naging unang misyonero sa kanilang lugar. Kung paano siya pinalaya ng Panginoon sa kanyang kasalanan at iniligtas, yon ang na-share natin sa kanyang mga kababayan na naniwala din at tumanggap sa kaligtasan mula sa Panginoong Hesus. Nalaman po nila ito o maaaring ganito po ang nangyari dahil noong muling magbalik ang Panginoong Hesus sa lugar na iyon, marami na po ang sumunod sa kanya at kilala na siya na nakinig sa kanyang mga aral. Sana'y maging ganito rin tayo sa pag-share ng gospel sa mga di pa nakakakilala sa ating Panginoong Hesus. Kahit po kakaunti lang ang ating nalalaman kung ano lang po yung na-experience natin na ginawa ng Panginoon sa atin, yun po ang ating ma-share sa kanila. Sapat na po yun at sa tulong ng banal na Espiritu, tayo po ay magkakaroon din ng ganoong tapang para maihayag ang ating mga ang pagliligtas na ginawa ng ating Panginoong Hesus sa ating buhay. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa mensaheng pinagkaloob niyo sa amin. Salamat po sa buhay na walang hanggan na kaloob mo po, kalakip ng pagtanggap namin sa iyo bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Panginoon, ang alam po namin na ang atas mo at utos sa amin ay gayon din ang aming gawin para po sa aming mga kapwa na hindi pa nakakakilala sa iyo. Marami pa po kami mga kamag-anak, mga kaibigan, mga kakilala na magpahanggang ngayon ay hindi pa rin po tumatanggap sa iyo bilang kanilang sariling Panginoon at ikapagligtas. Tulungan niyo po kami na maging matapang kami, magpakatatag kami. Bigyan niyo po kami ng lakas na loob sa tulong ng banal na Espiritu na ma-share po namin ito sa halip na kung ano-ano po ang i-share namin sa aming kapwa ay higit na makabubuti ang i-share po namin ay yung kaligtasan na nagmumula sa iyo. Sa araw na to, dalangin din po namin ang aming mga nakikinig ngayon sa pagbubulay na ito. Patuloy niyo samahan niyo po ang bawat isa, lalo na yung mga patungo na sa kanilang mga pinagtatrabahuhan, yung mga batang nagsisipag-aral. Panginoon, ang dalangin po namin, patuloy na paggabay,
pag-iingat, Panginoon, ang igawad niyo sa kanila. Layo po sila sa anumang mga kapahamakan, anumang mga karamdaman na po pwede nilang ma-acquire habang sila po ay nasa daan or nasa kanila ng mga pinatutunguhan. Panginoon, ang meron pong pinagdaraanan o merong sa kanilang mga sarili na meron pong mga karamdaman, maging ito man ay spiritual, emotional o sa physical na pangatawan, sa lupang pangatawan, dalangin po namin ang iyo pong paggaling, paghipo po ng iyong mapagpagaling na kamay, igawad po sa kanila. Sa buong maghapon, ang iyo pong banal na spirito ang naway sumama sa bawat sa amin, at ang lahat po ng aming gagawin, Panginoon, ay sa ikapupuri at ikararangal po ng iyong banal na pangalan. Ito po ang aming dalangin na may pagpasalamat at may pagpupuri sa pangalang banal ng aming Panginoong Hesus. Amen. To God be all the glory. Purihin po ang Panginoon sa sama-sama nating pagbubulay ngayong umaga. A friendly reminder lang po sa bawat isa, be Christ-like in your workplace today. Umayo at maglingkod.